Ang kapayapaan ng langit at ang pagdurusa sa impyerno. Sa lumang tipan, ang Hades o Sheol ay tirahan ng mga patay. Ito ay nasa kailaliman ng lupa sa espiritual na kalagayan. Mayroong malaking bangin na naghihiwalay sa lugar ng paghihirap at sa lugar ng paraiso. Sinapupunan ni Abraham, Lukas bilang 16, talata 19 hanggang 31. Sa panahon ng kamatayan at pagdilibing ng Panginoong Hesus, siya ay bumaba sa kailaliman ng lupa at pinalaya ang mga bihag mula sa lugar ng paraiso patungo sa langit. Epeso bilang 4 talata 8 hanggang 9. Sa kasalukuyan, ang paraiso ay nasa langit bilang tirahan ng mga ligtas na namatay kay Kristo. Samantalang ang Hades o impyerno ay nananatiling lugar ng paghihirap para sa mga hindi ligtas na namatay na walang Kristo. Ang langit at impyerno ang magiging huling espiritual na kalagayan ng tao, sapagkat ang pagkakataon upang baguhin ang kalagayang espiritual ay nagtatapos sa pisikal na kamatayan. Itinakda ng Diyos na mamatay ang tao nang minsan at pagkatapos nito ay paghatol. Hebreyo bilang 9 talata 27. Ang kaligtasan ay ngayon, sa lupain ng mga buhay, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, Ebanghelyo. 2 Korinto bilang 6 talata 2. Sa oras ng pisikal na kamatayan, ang katawan ay bumabalik sa alabok, natutulog, at ang kaluluwa ay bumabalik sa Diyos. Ecclesiastes bilang 12 talata 7. Ang ligtas na kaluluwa ay pupunta sa langit, lugar ng paraiso. 2 Korinto bilang 12 talata 2 hanggang 3, Lukas bilang 23 talata 43. Ang hindi ligtas na kaluluwa ay bababa sa impyerno, Hades, Lukas bilang 16 talata 23 at Mateo bilang 16 talata 18. Sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, lahat ng ligtas sa langit at sa lupa ay magtatamasa ng buhay na walang hanggan sa bagong langit at bagong lupa. Pahayag bilang 21 talata 1 hanggang 5. Samantalang lahat ng hindi ligtas na nasa impyerno at sa lupa ay magdurusan ng walang hanggang kaparusahan sa lawa ng apoy o Gehina. Pahayag bilang 20 talata 11 hanggang 15. 1 bilang 5 talata 28 hanggang 29 at Daniel bilang 12 talata 2. Mga terminolohiyang biblikal. Ang unang pagkabuhay na muli, first resurrection. Ang unang pagkabuhay na muli ay nagsisimula sa hinaharap, sa panahon ng pagdagit sa iglesia. Unang Korinto bilang 15 talata 23, Unang Tesalonika bilang 4 talata 13 hanggang 18, Unang Korinto bilang 15 talata 51 hanggang 52. At maaring mangyari bago ang dakilang kapaghatian, sapagkat ang kasintahan ni Kristo ay hindi itinalagang dumanas ng puot. Unang Tesalonika bilang 1 talata 10 at bilang 5 talata 9. Jeremias bilang 30 talata 7, Daniel bilang 9 talata 27, Mateo bilang 24 talata 15 at talata 21 hanggang 22. O maaring kasabay pagkatapos ng dakilang kapighatian, kasama ang pagkabuhay na muli ng mga banal na namatay sa panahon ng kapighatian. Pahayag bilang 20 talata 4 hanggang 5. Anuman ang oras, mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay na muli, sapagkat ang ikalawang kamatayan, Gehina o lawa ng apoy, ay walang kapangyarihan sa kanila. Sa halip, sila ay magiging mga pari ng Diyos at maghahari kasama ang Panginoong Hesukristo sa loob ng 1,000 taon, the Millennial Kingdom of the Lord Jesus Christ. Pahayag bilang 20 talata 4 hanggang 6. Ang dakilang puting trono ng paghatol, Great White Throne Judgment. Pagkatapos ng 1,000 taong paghahari, lahat ng namatay na hindi kabilang sa unang pagkabuhay na muli ay bubuhayin at tatayo sa harap ng dakilang puting trono ng paghatol. Sila ay hahatulan ayon sa bigat ng kanilang kasalanan na nakasulat sa mga aklat. Ang sino mang hindi natagpuan sa aklat ng buhay ay ihahagi sa lawa ng apoy. Pahayag bilang 20 talata 11 hanggang 15.
Ang bagong langit at bagong lupa. Lilikha ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa kung saan wala ng kakamdaman, kalungkutan at kaguluhan. Ang lahat ng bagay ay gagawing bago at tayo ay mamumuhay ng may kagalakan magpakailanman. Pahayag bilang 21 talata 1 hanggang 5, Isayas bilang 65 talata 17 hanggang 20.